All about ako, Marcia. Pagpapasok na siya. Siguro doon mo siya lang. Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. And I'm back. Okay. Grabe. Napakaganda na naman nito, no? Okay, this is the SRC High Kappa series. What good and special about this unit? Pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at pwede siya sa CO2. Okay? Yan ang kaya matatawag natin na napaka-special nitong unit na to. Dahil lahat ng klase ng gas pwede mong gamitin sa kanya. Okay? Pagpasok niya, lock mo ha. Dahil lahat ng klase ng gas pwede mong gamitin sa kanya. Okay? Yan ang kinasarapan nitong unit na to. Kumbaga walang limitations, lahat pwede mong isa lang sa kanya. Alam niyo naman, no, na ang bawat pistol meron tayong tatlong klase ng gas, no? Meron 12 kg, merong 14 kg, at saka merong CO2. Most of the pistol is good only for 12 kg. Okay? Pero itong unit na to, lahat ng klase ng gas, tatlong klase ng gas, 12 kg, 14 kg, and CO2, compatible dito. Okay, then, what good and special about this unit is naka-fixed barrel na. Okay? Naka-fixed barrel na, hindi tulad nung ibang unit na halimbawa like mga high kappa. Tignan nyo to guys. High kappa to. High kappa, then ilock natin, tignan nyo. Ayan, no? Okay, kita nyo, gumagalaw, diba? But itong unit na to, naka-fixed barrel. Walang kagalaw-galaw, napakaganda ng performance. Then, start tayo. To begin, sir, dito po kayo para medyo, okay. Okay, guys, to begin, release the magazine. Ito po, pipindutin lang. Okay. Then, sir, meron siyang safety, meron siyang hammer and beaver tail. Itong beaver tail, sir, you need to press this para mag-fire. Pag hindi mo po na-press to, hindi siya magpa-fire. Okay, then gumagamit tayo ng silicone spray sa ating mga unit. Huwag pong gagamit, sir, ng WD-40. Press the bulb. You need to press the bulb para mag-open, then spray. Okay po, then dito rin po sa ilalim. Okay, then sa unit, sir, dalawa i-sprayan dito, dalawa rin po rito. Kasa ilock mo to manually, then spray po tayo dito. Okay, then dito, sir, sa ibabaw ng nozzle. Gale target, ready kayo, sir. Then release, ayun to. Release, then you need to rest this, sir. Okay. Kasi whenever na nakababa to, ready to fire lagi yan, kaya delikado. Okay. Ngayon, sir, dadako na po tayo rito. Maglalagay po ako ng gas. Sa paglalagay po ng gas, lagi pataob. Hindi po pwedeng nakaganyan o nakatayo. Kailangan pataob, sir. Lagyan natin. Isakto mo muna. Gitna mo, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Sir, nilagyan ko po 7 seconds lang. Pwede mo naman lagyan, sir, ng 10 seconds, ng 15, and 20 seconds. Pero nilagay ko 7 seconds dahil mag-expire lang naman. Okay? Sa paglalagay naman ng bala, sir, mas maganda kung may reloader ka. Pero kung wala, hatakin mo ito pababa. Ingatan mong mabitawan kasi pwedeng mabasag to. Hatak pababa ulit. Put your right thumb here para kung mabitawan mo siya, ito yung sasalo. Hatak all the way, then dito isushoot yung bala, sir. Sa part na maluwang. Huwag po dito, ha? Dito po.
Pag may reloader, sir, mas madali. Okay, mas madali kesa pag wala kang reloader, pa isa-isa. Ngayon, sir, mapapansin mo, sir, meron siyang bumi, di ba? Merong walang bala. Ang gawin mo, ikalog mo sideways. Para umalign po yung bala. Kailangan po, ganyan. Left, right, left, right, left, right. Alternate po. Okay, hindi ko na gano'n pupunuin. Maximum round set, 27. Pero ang allowed lang, between 20 to 23 para wag masira yung spring. Pasok, malakas, ipasok. Huwag pong itutulak. Yung iba tinutulak, akala nila nakalak na, pero hindi pala. Kailangan malakas, sir. Okay, kasa. Ready to fire po yan. Ibibigay ko yung unit sa'yo, sir, naka-safe. Okay, ikaw ang bahalang mag-release ng safe whenever you are ready to fire. Yan na po, sir. Hindi na lang kita. Okay, firing, sir. Okay, open bolt. Wala nang bala. Then, release muna ng magazine, sir. Then, release the slide. Then, rest. Sir, ito, may pahawakan na ako sa'yo. Pansinin mo, malamig siya. Di ba, lumamig? Pag nakaubos ka ng isang full rounds, then, bitin ka pa, magpa-fire ka pa ulit, medyo i-cool down mo muna siya. Yung temperature ng skin natin, hawak-hawak lang, maglo-lower yung ano niya. Siguro, just give him a minute or two. Kasi, yung airsoft natin, ayaw niya yung malamig, yung aircon. Pero kung nasa outdoor ka, sa initan, sa labas, walang aircon, mas malakas siya, sir. Pero pag ganitong aircon, himbis kasi na puro hangin yung nasa loob, nagkakaroon ng build-up ng yelo. Kaya, yun po, lumalamig. Tapos, ito pa, sir, medyo, don't worry, share ko sa iyo yung video natin para may guide ka. Ano ba, may nakalimutan ka. Ito pa, sir, last na lang to, no? Nagdagay ako ng hangin, nag-fire ka, may sobra. Okay? Sir, kung yung unit, sa tingin mo hindi mo siya gagamitin for a week or two or months, mas safer para sa iyo at sa mga kasama mo sa bahay kung yung unit itatabi mong walang lamang hangin at walang bala. Mas safe 'yon, sir. Pero kung sa tingin mo nag-fire ka ngayon, magpa-fire ka ulit bukas, kahit wag mo munang pasingawin or i-release lahat. Pero kung no choice talagang kailangan mo siyang itabi, press mo the valve. Or, hindi, i-fire mo, ilaruin mo, or pakawalan mo rito. Press lang. Pag ganyan, sir, safe na yan. Hindi na stress yung valve, yung mga o-ring, tapos kahit tumagal ng let's say taon, hindi sisingaw yun. Akala ko kinakailangan lagi may hangin yun. Actually, sir, yung iba, ganun ang panuntunan, pero kami kasi hindi eh. Biruin mo, yung unit from the time na ginawa yan ng manufacturer, months na ang lumipas, dumating dito, bakit yung unit walang lamang hangin? But pag kinargahan natin, wala namang leak, di ba? Yun lang yan eh. Ngayon, kanya-kanya kasing ano yan, sir eh. Kanya-kanyang ano yan? Basta, ito pa, yung valve can hold the pressure. Pero hindi matagal na panahon. Diba? Kumbaga, kaya niyang i-hold yung pressure, siguro in a matter of weeks or months. Pero kung papatagalin mo, hindi niya kayang i-hold yun.
bibigay at bibigay yung valve, yung o-ring due to pressure dahil hino-hold niya yun. Yun, simple ano lang sir, logic from science. Kumbaga, anything na with pressure will soon come out in the air, di ba? Kasi pressure yun. Pero kung sa tingin nyo, mas makakatulong yung sabi ng iba. No? Kasi ako, I have my own collection, sir. Kumbaga, marami. So far naman, wala akong nagiging problema. Ito, just to show you this, ito collection to, ito mga Desert Eagle. Papakita ko sa iyo yung magazine. Papakita ko sa iyo yung magazine. Yan, collection yan. Wala namang mga air. Di ba? Kumbaga, papakita ko sa iyo, lalagyan ko yan, walang leak yan. Pero bago ko itabi yan, walang air. Yun po pwede nyo Parang langis lang ang kinakailangan meron. Yes sir, yun lang isa kong pakiusap. Hindi mag-shrink, hindi magbi-brittle, hindi mamamaga yung o-ring hanggat may oil. Pero without the presence of oil, pwede siyang mag-brittle sir. Di ba pansin mo yung mga rubber, pag hindi nagagamit, nagka-crack. Yun. Parang ganun din yan sir. Yun lang po, maintenance lang naman, ganun. Then lifetime service warranty, basta may problema, una mong gagawin sir, tawag sa amin. Tapos yung BBs, bibigyan ko kayo ng 0.20 long range, 0.25 shorter range, pero mas fatal sa damage compared to this. Okay? So, palagyan na lang ng label, baka malipas siya. 2,000 round po. Tapos, syempre yung gun bag. Okay, mga airsoft, ganun pa rin. Tulad sabi ko, still nasa gun ban period tayo. Know your rights. I-apply natin yun para wala tayo magka-problema. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Mamaya live ulit tayo.